Kapag mahangin sa dalampasigan o sa tubig ay magulo. Magulo dahil may alon. Nagkakaroon ng alon kapag mahangin. Sa buhay ng tao ay nagkakagulo din kapag may problema ang magkasama o magpartners o kahit magkaibigan, nagkakagulo dahil sa problema, lalong lalo na ngayong panahon na mas kinikilala ng karamihan, hindi naman lahat, ang pera ang kinikilala ng karamihan bago ang katangian ng tao na kanyang nakikilala o nakakasama sa buhay o sa araw-araw na pamumuhay. Ito ay tanda ng maliit na lang ang pagmamahal sa puso ng bawat tao, sapagkat mas nangingibabaw ang pagmamahal sa kayamanan, sa pera, at saka ano-ano pa mang mga bagay na nasa mundo. Ang nakakalungkot lang, may mga tao na nagkasala ang kanilang kapwa, kasama o kinakasama, magkasama dahil yung isa na nagkasala ay mahal pa rin niya ang kasama niya. Ang kaso nga lang, ang kanilang naging problema ay hindi nare-resolve sa isang bahagi ng pagsasama. Ang tinutukoy ko ay yung taong sumama ang loob ay hindi niya siguro napapatawad, pero hindi naaalis sa kanyang isipan yung kasalanan ng kanyang kasama. Ngunit itong nagkasala naman marahil ay totoong pagbabago sa sarili at paghingi ng kapatawaran sa kanyang kasama. Ang problema nga lang ay patuloy pa rin siyang apektado ng tinatawag na nagpapagulo sa dagat o lawa katulad nito. Ibig kong sabihin, ang partnership ng dalawang ito ay patuloy na naaapektuhan ng nakaraan ng problema. Ang nakakaawa pa dito, ay yung tapat at seryosong nagbago na ang tao ay hindi pa rin siya pinaniniwalaan. Oo, di natin masisi, ang tao ay mahirap magpatawad. Ngunit yun nga, nakakalungkot sapagkat yung tao ay tapat naman sa kanyang paghingi at pagbabago, paghingi ng kapatawaran at pagbabago. Ngunit ang kapareha niya ay hindi rin naniniwala. Kaya yun yung nakakalungkot na part ng relationship. Nakakalungkot sapagkat mataas na ang kanilang naabot sa kanilang samahan, katulad nitong napakatayog na ng ang tawag dyan, Ferris wheel. Ang mga tao ay nagsasaya pag nasa taas na, naghihiyawan dahil sa kanilang nararamdaman na kaligayahan at tuwa. Nakakalungkot isipin yung taong tapat sa kanyang
hangarin na magbagong buhay ay hindi pa rin siya pinaniniwalaan. Mahabang panahon na rin ang kanyang ginugol sa kanyang kahirapan o paghihirap dahil sa sinasabing nagawa niyang kasalanan sa kanyang partner. Pero ang partner niya ay hindi naniniwala. Yun yung nakakalungkot na bahagi ng kanilang buhay. Ngunit kung tutuusin ay mas nakakalungkot ang bahagi ng taong hinihingian ng kapatawaran ay hindi naniniwala sa tapat na hangarin ng taong nagkasala. Darating ang panahon, marirealize niya ang kanyang ginawang hindi paniniwala sa kanyang kasama ay siya ngayon ang magkakaroon ng kasalanan sa kabilang buhay. Anong dahilan? Sapagkat siya ay naghihinala lamang sa kanyang partner. Yun yung nakakalungkot na bahagi ng buhay ng magkasama. Nagbabago ng totoong pagbabago ang kasama niya, ngunit ang kabilang bahagi o kabilang partner ay hindi naniniwala sa ginagawang pagbabago ng kanyang kasama o ng kanyang partner. So doon magkakaroon ng kalugian o lugi siya pagdating ng panahon, sapagkat ang taong nagbabago ay tapat sa kanyang hangarin, ngunit dahil sa sakit na kanyang naranasan ay hindi na naniniwala doon sa taong nagbabago. Mas masakit pa rin ang mangyari sa kanya pagdating ng panahon kung saan wala nang pagsisisi at pagbabago na mangyayari pagdating ng panahon. Siya naman ang magkakaroon ng problema. So yun yung masakit. Magsisisi ka na lang pagdating ng panahon, oy, yung si ano pala, totoo pala yung kanyang pagbabago, yung kanyang sinasabing pagbabago sa buhay at sa aming samahan, ngunit hindi ako naniwala. Pero wala nang kwenta yun, huli na ang lahat. Sabi nga nila, damage has been done. Ngayon, yun yung sinasabi ko kanina, na ikaw ngayon yung hindi naniniwala sa pagbabago ng kasama mo ay mababaliktad ang sitwasyon. Ang sitwasyon ay ikaw ang magkakasala sa Panginoon. Yun yung masaklap at masakit na pangyayari. Pagdating ng panahon ay magsisisi ka kung bakit hindi ka pa naniniwala sa ginagawang pagbabago at pinapakitang pagbabago ng iyong kasama. So huli ng lahat, hindi ka na pwedeng humingi sa kanya ng kapatawaran sapagkat wala na pala siya. Ang buhay talaga. Mag-isip-isip tayo na maraming beses bago tayo magtanim ng galit. Sabi nga ng mga pantas, isa sa mga paraan na makapasok ka sa paraiso ng Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay magpatawad. Kung nagkasala man ang tao sa iyo, patawarin mo. Kung may galit ka man sa puso mo bago ka matulog sa gabi, ay linisin mo, tanggalin mo lahat ang galit na nasa puso mo. Yun yung pinakamadaling paraan para makapasok sa paraiso. Sino ba namang ayaw pumasok sa paraiso? Di ba? Ikaw, ayaw mo? Ayaw mo pumasok sa paraiso? Di ba wala? Walang ayaw na makapasok sa paraiso. Lahat ay gustong makapasok sa paraiso. Kaya linisin natin ang ating mga puso. Tanggalin natin ang galit at buot sa ating mga puso.
hayaan mo nung nagkasala yung tao. Ang importante ay pinatawad mo siya dahil wala ka ng kasalanan doon. Ang mahirap kung hindi ka nga nagpapatawad dahil sa hinala mong hindi seryoso yung taong humihingi ng patawad, ikaw ngayon ang magkakasala. Mawawalan siya ng kasalanan sa iyo dahil siya ay tapat sa kanyang ginagawang paghingi ng kapatawaran sa iyo. Kaya matuto tayong magpatawad. Maraming salamat at hanggang sa muli. Maraming salamat din dahil umabot kayo sa dulo ng ating video na ito.